Maligayang panonood po, ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang crime action film na may pamagat na Without Remorse. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Sa lungsod ng Aleppo, Syria, nagsasagawa ng isang lihim na operasyon ang US Navy SEALs sa pamumuno ni Lieutenant Commander Karen Greer. Kasama nila si John Kelly, isang veteranong sundalo, at ang CIA agent na si Robert Ritter. Ang misyon nila, iligtas ang isang CIA operative na bihag ng mga puwersa ng Syrian government sa isang kalapit na gusali. Tahimik silang pumasok sa loob ng gusali at agad na napalaya ang bihag. Ngunit matapos ang matinding putukan, may napansin si John na hindi tugma sa briefing. Sinuri niya ang mga bangkay ng kalaban, mga tattoo at cellphone at doon niya napagtanto ang katotohanan. Hindi mga Syrian ang kalaban, kundi mga Ruso. Kinumpronta niya agad si Agent Ritter, ngunit mariing itinanggi nito na may kinalaman tang mga Ruso sa operasyon. Habang palabas na ang team, bigla silang na-ambush. Isang Russian fighter ang nagpaputok ng rocket-propelled grenade na nagdulot ng malakas na pagsabog at gumuho ang bahagi ng sahig pababa sa lower level. Dahil dito, isang SEAL ang namatay at si Karen Greer ay naipit sa ibabang palapag. Ngunit sa halip na tulungan sila, idiniklara ni Agent Ritter na mas mahalaga ang hostage, kaya iniwan niya si Karen at ang bangkay ng SEAL at tumuloy sa extraction point kasama ang ilan sa team. Hindi ito matanggap ni John. Para sa kanya, walang iniiwan. Inutusan niya ang pagkuha sa bangkay ng namatay na kasamahan at tumalon siya pabalik sa gumuhong bahagi ng gusali. Doon niya natagpuan si Karen at sinabi ang katotohanan. Nagsinungaling si Ritter. Hindi safe house ang lugar, kundi isang Russian arms depot. Magkasama silang lumaban palabas ng gusali hanggang makabalik sa extraction point. Sa loob ng helikopter, galit na galit sina John at Karen at hinarap si Agent Ritter. Sinisi ni John si Ritter sa pagkamatay ng kanyang kasamahan dahil sa maling impormasyon. Halos suntukin niya ito nang sabihin ni Ritter na parte lang iyon ng trabaho. Ngunit napigilan siya ng utusan ni Karen na tumigil. Makaraan ang 3 buwan, dumalo si John sa isang family gathering. Magre-retire na siya sa militar at may naghihintay na mataas na sahod sa isang private security company. Masaya ang kanyang buhay kasama ang buntis niyang asawa na si Pamela na malapit ng manganak. Ngulit, hindi niya alam na malapit ng gumuho ang lahat. Isang grupo ng armadong Ruso ang lihim na ipinadala upang patayin ang mga SEALs na lumahok sa operasyon sa Syria. Isa sa kanila ang nasagasaan habang nagtatapon ng basura at ang isa naman ay binaril habang nagmamaneho sa gabi. Pareho silang namatay agad. Gabing iyon, huling umuwi si John mula sa handaan. Nag-enjoy pa siya sandali kasama ang kanyang asawa bago bumaba para makinig ng musika, gaya ng kanyang nakasanayan. Suot ang headphones, hindi niya namalayan na pinutol na ang kuryente at 4 na armadong lalaki na may night vision ang palihim ng pumasok sa bahay. Habang nasa itaas ang mga salarin, 2 putok na may silencer ang pinakawalan. Agad na namatay si Pamela na natutulog sa kwarto. Isa sa mga armado ang sinadyang pabaril para palabasing may bakbakan at pinatay siya ng kanyang kasamahan. Samantalang si John na armado na matapos makinig ng galaw, isa-isang hinabol at pinatay ang 2 salarin. Nauwi sa harapang putukan ang huling engkwentro. Pareho silang malubhang sugatan at bumagsak sa sahig.
Muntik nang barilin si John ng huling lalaki, ngulit naubusan ito ng bala. Dahil sa ilaw ng flashlight, napilitan itong tanggalin ang mask at nakita ni John ang kanyang mukha. Tumakas ang lalaki habang si John ay gumapang pabalik sa kama kung saan nakahandusay ang bangkay ng kanyang asawa. Pagkalipas ng ilang oras, dinala si John sa ospital, nasa kritikal na kondisyon at halos wala ng malay. Samantala, sa Washington, isang emergency meeting ang isinagawa tungkol sa pagpaslang sa mga SEALs. Dumalo sina Karen kasama ang Secretary of Defense na si Thomas Clay habang si Agent Ritter ang nagbigay ng briefing. Sa kanyang presentasyon, ipinahiwatig ni Ritter na may kasalanan ang team ni John at inimumhali na suriin ang lahat ng anggulo. Galit na galit si Karen sa paratang na ito at hinarap si Ritter matapos ang meeting. Hiniling niya ang buong katotohanan, ngulit ang sagot lang ni Ritter, "I'll look into it." Sa ospital, si John, puno ng tubo at sedated, ay bangungit na binabagabag. Paulit-ulit na nakikita ang kanyang asawa na inaagaw sa kanyang mga bisig. Dahil sa bangungit, biglang bumilis ang tibok ng puso ni John, dahilan upang magpanik ang mga doktor. Makalitas ang ilang araw, nagkamalayan na rin si John sa ospital. Ang unang tanong niya kay Karen na palaging binibisita, "Nakaligtas ba ang baby?" Tahimik si Karen at doon na niya sinabi ang masakit na balita, hindi nakaligtas ang bata. Tinanong pa ni John kung may naisip silang pangalan, ngunit sagot ni Karen, wala. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni John ang sarili niya sa rehabilitation. Pinilit niyang bumangon, palakasin muli ang katawan at ihanda ang sarili. Ngunit habang ginagawa niya ito, masamang balita naman ang natanggap ni Karen sa isang briefing. Napagdesisyonan ng CIA na isara na ang kaso. Para sa kanila, tabla daw sila sa Ruso. Napatunayang may koneksyon sa Russian intelligence ang mga umatake, ngunit ayaw na raw ng CIA na gisingin ang natutulog na uso. Ibinahagi ni Karen ang balitang ito kay John sa loob ng military locker room. Lalong nagliyab ang galit ni John. Nang makita ang kalagayan niya, nagpasisya si Karen na lumabag sa utos at ibahagi ang classified information. Ipinakita niya kay John ang mga pagkakakilanlan ng mga lalaki na umatake sa kanya. Tinanong ni John kung nasaan ang 4 na lalaki, ngunit sagot ni Karen, multo iyon, walang record. Pero may ibinigay siyang mas mahalagang lead, Andrei Vasilyev, dating Russian intelligence agent na nag-issue ng mga passport ng mga salarin. Itinuturing si Vasilyev na untouchable, pero para kay John, hindi pa tapos ang laban. Pag-uwi niya, bumagsak siya sa kama at umiyak sa matinding sakit at galit. Pagkatapos, kinuha niya ang isang tagong armasan mula sa water tank ng bahay at nagtungo sa isang motel. Pinuntahan niya ang bahay ni Vasilyev na nagpanggap na lasing at bago umalis, nakuha niya ang plaka ng sasakyan. Sinundan niya ang kotse at tumawag sa pulis ng anonymously, nagsabing may banta mula sa sasakyan. Ginamit niya ang gulong na yon para harangin si Vasilyev sa isang intersection. Nang paalisin ng pulis ang kotse, binangga ni John ito gamit isang malaking tow truck. Binuhusan niya ng gasolina ang sasakyan at sinilab ito. Pumasok siya sa loob ng nagliliyab na kotse at ininterogaha si Vasilyev. Matapos barilin ito sa baga, binanggit ni Vasilyev ang isang pangalan, Viktor Rykyov, bago tuluyang mamatay. Paglabas ni John sa sasakyan, inaresto siya. Sa loob ng kulungan, binisita siya ni Karen na lihim na nag-leak ng classified documents sa media at sinabi sa kanyang malalim na ang problema niya. Ngulit, kalmado si John. Sinabi niyang may pangalan na siya at Secretary Clay lang ang kakausapin niya. Naniniwala si Clay na ginagawa lang ni John ang pag-uga sa hawang ng mga Ruso. Ngulit, malinaw ang kondisyon ni John, makikipag-usap lang siya kapag pinalaya siya mula sa kulungan. Pagbalik niya sa selda, maingat niyang minumustayan ang bawat galaw sa paligid. Isang gwardya ang nag-utos sa kanyang humarap sa pader, ngulit tumanggi siya. Ramdam niyang may mali. Nang bumukas ang pinto, bigla siyang umatake.
Sinuntok ang ilang gwardya at ikinulong sa hawak ang isa, nagbabantang baliin ang braso nito. Makalipas ang ilang sandali, isang US Marshal ang nag-abot sa kanya ng telepono. Si Karen ang nasa kabilang linya. Sinabi nitong magtiwala sa Marshal at doon nagsimula ang kanyang paglalaya. Dinala si John sa isang sekretong lokasyon kung saan naghihintay sina Secretary Clay, Agent Ritter at ang CIA Director. Ibinunyag ni John ang pangalan ni Viktor Rykyov na pinaghihinahalang Russian Weapons and Forces Specialist na nag-embed ng mga ahente sa loob ng Amerika. Ngunit sinabi ni Agent Ritter na patay na raw si Rykyov at para mapatunayang pangalan lang ang hawak ni John, ipinakita niya ang ilang larawan sa screen. Agad na itinuro ni John ang tamang tao. Ibig sabihin, mali ang intel ng CIA. Nagpasya ang grupo na magpadala ng team sa Murmansk, Russia sa pamumuno ni Karen na ayaw na sanang isama si John. Ngunit sa desisyon ng secretary, isinama pa rin siya, may kapalang lang. Pagbalik niya sa US, ituturing siyang kriminal. Sumakay sina Karen, John at 3 CIA operatives sa isang modified passenger plane mula Leipzig, Germany, papuntang Russia. Kapansin-pansin, wala si Agent Ritter. Habang nasa hangin, pabirong tinukso ni John si Karen kung bakit ayaw niya siyang isama. Sagot ni Karen, magulo pa raw ang isip niya. Magkaroon sila ng tahimik na sandali kung saan inamin ni John ang matinding sisi na hindi niya naprotektahan ang kanyang pamilya. Ngumit naputol ang sandaling iyon nang mag-alarm ang eroplano. Namataan sila ng Russian fighter jets at binagsak ang kanilang sasakyan. Habang unti-unting napupuno ng tubig ang eroplano, pilit bumabangon ang lahat. Si John naman ay sumisid sa ilalim ng tubig, desperadong hinahanap ang kanilang Zodiac boat. Matapos halos mamatay sa ilalim ng tubig, nakabalik si John sa Zodiac boat at sama-sama nilang dinalwi ang bangka patungong Pampang. Dumating sila sa Murmansk at nagpakilala ang bawat isa sa team. Kasama niya rito sina Ricardo, Franklin at Seymour. Sa isang safe house, nakasalubong nila si Agent Ritter at kinumpronta tungkol sa pagbagsak ng eroplano. Dito, napaisip si John na posibleng siya ang nag-leak ng kanilang lokasyon. Halos ipinahang niya si Ritter bago siya pinakawalan. Nagpunta ang team at si Ritter sa isang bahay sa harap ng gusali kung saan nakita si Anthony na nagiinuman. Na momento ni John na barilin siya, ngunit ibinaba niya ang armas matapos lang tumutok at matagal na titigan sa scope. Pagdating ng gabi, nagsimula na ang infiltration sa gusali ni Rykov, ngunit mabilis na napinta si John sa unahan. Isinara ang gate patungo sa susunod na kwarto at pinilit si Karen na humanap ng ibang pasukan. Pagpasok niya sa kwarto, nagsalita si Rykov. At iyon ang di inaasahang katotohanan. Kasama pala si Rykov sa CIA at lahat ng nangyari ay set up. May mga explosive siya sa katawan at hawak ang detonator sa kamay. Dahan-dahan, lumalapit na si Karen at ang team. Pinindot ni Rykov ang detonator at tuluyan ng nagulo ang lugar. Habang tumutugon sa putukan, na-realize ni John ang buong plano. Ang dahilan ng operasyon, simulan ang digmaan sa pagitan ng US at Russia pagkatapos ng kanilang pagkamatay sa gusali. 2 sniper ang umatake sa team at isa sa mga kasamahan nila ay nasugatan. Binaril din ng sniper ang lokal na pulis na dumating upang mas mapalala ang sitwasyon at masisi ang team. Nagplano sina John at Karen kung paano patigilin ng sniper habang ang iba ay nagbibigay ng cover fire. Nakita ni John ang isang sniper sa 2nd palapag, pangalawang bintana. Binomba niya ang isang pader para makapasok at salakahin ang mga sniper kasama si Karen. Pagdating sa kwarto,
Nais na siyang barilin ni Karen, ngulit nag-jam ang kanyang baril. Nag-engage siya sa hand-to-hand combat at matagumpay na na-stab ang sniper. Dinala nila ang team pababa, ngulit malubhang nasugatan si Seymour at namatay sa harap nila. Dumating ang reinforcement at na-trap ang buong team. Nagboluntaryo si John na isakripisyo ang sarili. Pinayuhan niya ang team na umakyat sa roof at tutulungan silang makalabas. Bagaman ayaw siyang iwan ni Karen, napaniwala niya ito. Kung mamamatay siya, wala nang importansya dahil felon na siya. Sa bubong, nagpapaputok at naghahagis ng explosive si John na nagbibigay daan sa team para makalayo. Ginamit niya ang malaking explosive para patumbahin ang lahat sa paligid at sa pagkakataong iyon, nakatakas siya mula sa mga Russians matapos magnakaw ng police uniform. Nakarating siya sa rendezvous point kung saan sinalubong siya ni Karen at linisan nila ang bansa kasama ang natitirang team members. Sa kanilang pag-usisa sa katotohanan, nagpasyahan ni na Agent Ritter, Karen at John na alamin ang buong conspiracy. Nagdesisyon si Karen na i-file ang report na sinasabing namatay si John sa laban. Ngunit sa Washington, nagpakita si John sa Secretary Clay sa banyo. Pinilit niyang malaman ang detalye tungkol sa suicide bomb ni Rykov dahil hindi ito naipaalam ni Karen. Kinuha niya si Clay at pinilit sa isang road trip, binantaan ang kanyang pamilya hanggang sa inamin nito ang lahat. Habang naglalakbay sa tulay, inihulog ni John sa tubig ang sasakyan at pinilit ang sekretaryo na banggitin ang pangalan ng kanyang asawa bago silang lumubog. Sa huli, nakuha nila ang hustisya. Si John at ang kanyang pamilya ay nabigyan ng military funeral kung saan naroroon si Karen. Bago tuluyang magpaalam, ibinigay ni Karen ang bagong credentials ni John sa tulong ni Agent Ritter. At dito nagtatapos ang pelikula, mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!